Gandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayo sa kailangan. Para po tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sa amang mas palakpak. Mas malakas. Mas palakpak. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayong lahat ay magsaya? Ating nalangin ang ating Diyos na buhay. Hey!
Jesus, magaling ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, magaling ka. Yes, God, magaling ka. Magaling ka, Panginoon
Yes, God. I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, God. I will sing of the goodness of God all my life. Hallelujah. All my life you have been faithful. Yes, God. Hallelujah. Come on, Spirit. Hallelujah, Jesus. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus, Lord. Ikaw ang tanging dadakilain namin, Panginoon. Napakabuti mo sa amin ngayong araw na ito, Lord. Ikaw ang dapat na maitaas, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuring pagsamba sa dakilang pangalan ng Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Kung mayroon po tayong mga Biblia, ating bubuksan mula sa awit, Kabanata 51, talatang 1 hanggang 10. Sabay-sabay po natin basahin. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko ay kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko hindi mo kinulugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hantulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ko, ako'y puspusin. Butong nangihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko ay iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin ikain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Purihin po pagkabas ng kanyang buhay at banal na salita. Truth that sets me
Praise God. Magandang umaga po sa atin lahat. Pinagpala po ba tayo sa ating awitan kanina? Amen. Amen. Ang paganda ng awitan natin doon. Sige nga po, pakibati niyo nga po ang iyong katabi na Happy Lord's Day. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Ayan. Ready na po ba ang ating mga sisidlan? Ready na po ba tayo? Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paano naman natin? Ayan. Alam ko po na sa umaga na po ay handa na po tayong lahat na makinig ng salita ng Panginoon. So ngayong umaga na to, alam ko ang lahat ng mga nandirito. Lahat tayo ay may dinadalang sugat na hindi nakikita. Maaaring ito ay sugat ng guilt, pagkakasala, takot, pangamba, o matagal ng pasakit. Marami ang nagtatangkang umiti at magpanggap na maayos ang lahat. Ngunit sa loob, meron pa rin sakit at bigat. Amen po ba? Alam ko ang lahat dito ay may tahimik na sugat o tahimik na pinagdaraanan. Pero ngayong umaga na share ko lang, itong topic na to, nung inaaral ko to, ewan ko bakit ang sa akin na 2 beses na nangyari sa akin to. Na-share ko to kahapon sa midweek service. Parang ang bigat. Twice na nangyari sa akin to na nagiging emotional ako habang inaaral ko yung lesson. Noong unang lesson na nagkaganito ako, was about sa pagpapatawad. Ngayon, lesson tungkol sa pagpapagaling sa ating kalooban. Pero alam ko, nung inaaral ko to, nangungusap sa akin ng Panginoon. Bakit ko nararanasan yung pagluha, pag-iyak habang inaaral ko to? Kasi matagal ko na itong inaaral. Nagbigay sa akin yung leader natin ng message, pero bago pa niya ako bigyan, meron na akong topic. Sabi ko, yun na lang ako, yung pag-aaralan ko. Ang teksto natin ngayon ay 3, pero yung awit lang muna yung pinalagay ko dahil mahaba po siya. Ang teksto natin ay mula sa awit, sa Mateo, at sa 1 Pedro, sa unang Pedro. So ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa ating gabay sa panloob ng kagalingan. Paghahanap ng kapayapaan at kalinisan ng ating mga espiritu. Ang pamagat natin ngayon ay gabay sa panloob ng kagalingan. Ipapakita ng Biblia ang 3 mahalagang hakbang na kailangan nating gawin upang maranasan ang kalinisan, pagpapalaya at kapahingahan na inilaan ni Kristo para sa atin. Hindi natin makakamit ang tunay na kagalakan at kapayapaan kung hindi natin haharapin at pagagalingin ang ating mga panloob na sugat. Amen po ba? Hindi tayo magiging malaya kung hanggang ngayon ay may sugat tayo sa ating kalooban. Hindi natin masasabi na pinagaling na ako ng Panginoon, pero nandito pa rin yung sakit. Hindi natin masasabi na tayo'y Kristiyano, pero hanggang ngayon, meron tayong poot sa ating puso. Na sinasabi natin, kadalasan, pinatawad na kita. Pero deep inside, sa ating kalooban, ay may sakit at bigat pa rin tayo. Ngayon, pag-uusapan natin itong topic na to. Sorry. Sa unang puntos, ang pundasyon ng kagalingan, una po, pagsisisi at
paglilinis. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Batay sa awit na ating binasa kanina mula sa verse 51, kapitulo 1 hanggang 10. Babasahin ko lamang po. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sakayon ako sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko ay iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan. At patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan. Laging alaala, sa iyo lang ang nagkasalang tunay. At ako ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, nabuhat pa ng isilang. Makasalanan na ako nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ako'y hugasan. At ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at uwa, ako ay puspusin. Butong ng hihinay, muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawa, masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Purihin po ang salita ng Panginoon. Nakita niyo po, yung panagway ni Haring David that time. Si Haring David po ang nagsasalita nito o umaawit sa atin o nananalangin sa ating Panginoon. Kasi po si Haring David ay mahal ng ating Diyos. Mahal siya ng ating Diyos. Pero binigo po niya ang ating Panginoon. Si Haring David ay nasa puso ng ating Diyos. Pero kahit na sabihin mong pinili siya ng Panginoon, nagkasala siya. Hindi siya naging tapat sa ating Panginoon. Bakit? Naging murderer. Si Haring David, naging makasalanan din siya. O, nangalunya, pinag-intrisan niya si Bathsheba na asawa ni Uriah. Dahil sa kagustuhan niyang matakpan ang kasalanan niya, pinagtangkaan niya ang buhay, o pinagplanuhan niya ang buhay ng asawa ni Bathsheba. Pinambala niya sa unahan, pinalagay sa unahan para mamatay, para mapagtakpan ang kasalanan niya. That time kasi si Bathsheba, nakita niya sa batis na naglilinis ng katawan, naliligo. Dahil nung mga panahon na si Bathsheba ay katatapos ng sa buwanang bisita ng mga kababaihan. At nasilayan po yun ni Haring David at nainganyo siya kay Bathsheba. Kaya ang ginawa niya, nakipagsiping siya kay Bathsheba. Nagkaroon ng bunga ang kanyang kasalanan, pangangalun niya. At naging mataas din siya sa ating Panginoon. Bakit? Hindi niya tinignan ng Panginoon. Ang ginawa niya, siya ang pumili ng mga leader para maging malalakas na mga sundalo. Hindi siya bumase sa gagawin ng Panginoon. Hindi niya tinignan yung gagawin ng Panginoon sa kanya o yung gagawin tulong sa kanya ng Panginoon. Anong ginawa ni David time na yun? Pangangalun niya, pinilit niyang pagtakpan ng kasalanan niya, naging murderer siya, naging mapagmataas siya sa Diyos. Pero makikita natin kung paano nagsisi si Haring David. Sabi doon, humingi siya ng tawad sa 1 and 2. Sa verse 1 and 2, basahin natin. Sabi doon, ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Ang mga kasalanan ko, iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nakita niyo po, pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang ginawa na ang way pala ay pagsisisi. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kung ano man ang mga kasalanan na meron tayo sa ating mga
na katulad ng binanggit ko kanina, lumapit tayo sa Panginoon at ito'y ating pagsisihan. Sabi doon sa letter A, pagkilala sa sugat. Hindi tayo gagaling kung hindi natin aaminin na tayo ay may sakit. Hindi natin kailangan magmalaki sa Panginoon. Nakita niya si Haring David. Pinagmalakihan niya ang Panginoon. Pero ang lahat ng yun ay may kaparusahan. Pinarusahan si Haring David ng ating Panginoon. Ang gusto lang ng ating Panginoon, kilalanin mo. Kilalanin mo ang iyong kasalanan. Pero siya kasi nung una, anong ginawa niya? Gusto niyang i-cover up yung kanyang kasalanan. Gusto niyang pakutakpan ang kasalanan niya, ang pangangalunya niya kay Bathsheba noong that time. Pero ang Diyos, gumagawa siya ng kaparaanan para mabunyag ang katotohanan. Di po ba? Kinilala ni David ang lalim ng kanyang kasalanan sa verse 3. Sabi doon, mga pagkakasala ako'y kinikilala. Di ko malilimutan, laging alaala. Kinilala niya ang kanyang kasalanan. Hindi niya tinanggi. Hindi niya itinago. Sa halip, hiningi niya ito ng tawad. Hindi siya nagmalaki sa Panginoon. Lord, wala naman akong kasalanan. Wala akong kasalanan na para sabihin sa inyo. Hindi niya pinagtakpan ng kanyang sarili na humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. Ang ating pagkakasala, ang pinakamalalim na ugat ng ating panloob na kabigatan. Ugat na ating panloob. Nakita niyo po, mga kasalanan daw po natin ang nag-uugat kung bakit hanggang ngayon ay hindi tayo nakakasuko sa ating Panginoon. Baka hanggang ngayon, may mga sala tayo, may mga bigat tayo, may mga galit tayo na hindi natin inaamin sa ating Panginoon. Hindi sapat na humingi lang tayo ng sorry. Pero deep inside, andun pa rin yung sakit na ginawa sa iyo ng tao na to. Na ginawa sa akin ng magulang ko, na ginawa sa akin ng mga kapatid ko, na ginawa sa akin ng mga kaibigan ko. Baka until now, nandito pa rin niya. Pero sinasabi mo, pinatawad mo. Madaling sabihin kasi yung salitang sorry. Madaling sabihin na pinatawad na kita. Pero sa action, sa gawa, sa pakikinig, andun pa rin. Kung sabi nga, nagre-reflect sa isang tao ang kasalanan, hanggat nandito yan. Hanggat nandito, magre-reflect yan. Kasi affected ka agad eh. Pero hindi naman ikaw yun. Affected ka agad, akala mo ikaw yun. Ibig sabihin, nandito. Meron laman ng puso mo na until now, na sinasabi mo pinagaling ka na ng Panginoon, pero nagre-reflect sa pagkatao mo. Amen po ba? So, ang gusto lang mangyari ng ating Panginoon ay matulad tayo kay David na inamin niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon dahil gusto niya ng kagalingan panloob. Gusto na niyang makalaya sa kasalanan. Gusto niyang mamuhay ng normal na walang kabigatan. Gusto niyang mamuhay na magaan lang. Imagine niyo, dumadanas tayo ng mga sakit ng kalooban. Pero ito, sa sandaling panahon na pasan-pasan natin to, sa tingin nyo, ako nararanasan ko yun. Galit ako sa isang tao, pero sasabihin ko na patawad ko. Pero yung sa araw-araw na namumuhay ka, pasan mo yun. Iniisip mo yun. Pero sinabi mo, pinatawad mo yun. Kuha niyo po yung sinasabi ko. Nauunawaan niyo po ba yung pinag-uusapan natin ngayong umaga? Naakala mo, pinatawad mo, pero pag naaalala mo ang ginawa niya, may bigat. Lumalakad ka araw-araw, nagtatrabaho ka araw-araw, pero naaalala mo ang ginawa sa'yo ng kaibigan mo na yun, o ng pamilya mo na yun. May bigat. Ibig sabihin, hindi ka pa rin nakakawala. Hindi ka pa rin gumagaling. Hindi pa rin tayo gumagaling. Kaya nga siguro nung inaaral ko to, bakit ako nagiging emosyon? Bakit ako umiiyak? Maraming beses ko itong inaral, pero twice ako naging emotional.
niya na saliksikin ko ang kalooban ko. Para may apply ko sa inyo yung salita niya. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Tulungan niyo akong gumaling physical, emotional, and inner. Yung inner. Hindi nakikita yung sakit, pero nandito. Di po ba? So sabi sa letter B, ang panloob ng pagnanais. Ang panloob ng pagnanais ni David. Ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa isang bibig. Hiniling ni Haring David, nalikhain mo, O Diyos, ng pusong dalisay at panibaguhin mo muli ang aking puso na maging matatag. Palitan mo ng dalisay na puso. Hiniling niya sa Panginoon. Kinausap niya ang Panginoon. Hindi basta hiling lang, kundi pagsusumamo. Napagalingin mo ako, Panginoon. Likhain mo ang puso mo ng pusong dalisay. Di po ba? Bakit? Kasi gusto niya makawala sa hirap na dadarasin niya. Dahil alam niya lahat ng ginawa niyang kasalanan sa Panginoon ay may consequence. At totoo po yun. Pinarusahan si Haring David. Na minanapanalangin niya ang lahat ng mga ginawa niyang kasalanan. Kaya nung inaaral ko to, lahat pala ako ng mga kasalanan natin, bagamat pinatawad tayo ng Panginoon, may haharapin pa rin tayong consequence sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, hihingi mo ng tawad. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Lagi tayong maging sincero. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag natin pagtakpan yung nagdadahilan pa tayo na wala akong kasalanan. Pero alam mo na meron ka rin kasalanan. Amen po? So sabi doon, hindi sapat ang panlabas na pagbabago. Kailangan natin ng bagong puso na galing sa Diyos. Kung meron tayong guilty na bumabagabag o kasalanan na matagal nang bumibigat sa puso, dalhin natin ito sa ating Panginoon. Ang kapatawaran ni Kristo, ang ating unang hakbang patungo sa panloob na kalayaan. Amen po? Sabi po, at susi po ang ating Panginoong Jesus para tayo'y makalaya sa bigat ng ating mga dinadalang sakit. Sakit, hindi sakit sa labas, hindi sakit sa balat, hindi sakit ng kalooban. Sakit nito ay nagdudulot ng kalungkutan. Sa puntos 2, ang kilos ng kagalingan. Dito po tayo tutungo sa Mateo. Alam niyo yung Mateo, naituro po ito ni Sister Rona ng nakaraang linggo. Yung tungkol, sino po nakakaalala sa topic natin ng nakaraang linggo? Yung tinuro ni Ate Rona. Ano po ang topic natin noon? Yes. Yung babaeng 12 taon nang inaagasan o dinudugo. Nakita niyo po yung babae na to. 12 years na dinudugo siya. Hindi normal na menstruation. Nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, ang mga babae, binubukod sila. Hindi sila pwedeng humawak sa lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kanila. Ultimo, ang mga mahal nila sa buhay, bawal nilang hawakan. Bakit? Kasi tinuturing silang marumi nung panahon po ng ating Panginoong Jesus. Kaya sila, na-isolate sila. Inilalagay sila sa isang lugar na doon na sila hanggat hindi natatapos ang buwanan nilang bisita. Tinuturing silang marumi.
Kaya nga po si Bathsheba, katatapos lang niya noon. Kaya siya naglilinis sa ilog that time na nakita siya ni Haring David. Katatapos lang din po niya ng buwan ng bisita. Pero itong babae na to na ating pag-uusapan, 12 taon. Naubos ang yaman, nawalan ng kaibigan, nawala ang pamilya. Ano pang lumagay sa kanya? Siguro tatay mahinang-mahina na yung babae. Putlang-putla. Bakit? Kasi nakakulong lang siya doon sa isang lugar na yun. Wala nang tumitingin sa kanya kasi tinuturing siyang marumi. Pero makikita niyo po dito yung ginawa ng babae na aksyon. Ang kilos ng kagalingan, pananampalataya. Makikita po natin kung gaano ang ginawang pananampalataya ng babae noong oras na yun. Sabi dito, ang babaeng may 12 taon ng dinudugo, ito ay hindi lamang sakit. Illness na kasi dahil hindi na tumitigil. Ito ay nagdulot ng kalungkutan, paghihiwalay, kawalan ng pag-asa. Sa kultura noon siya itinuturing na marumi. Kahit siguro ako, kung 12 years na akong dinudugo, mahina na ako, maputla na ako, wala na akong yaman, wala na akong pamilya, baka nawalan na rin ako ng pag-asa sa buhay. Pero makikita natin kung ano ang ginawa ng babae na to nung nalaman niya na ang Panginoong Yesus ay dumating sa kanilang lugar. Ang babae na to, walang tinig na pagdurusa. Ang kanyang sakit ay matagal at nakakahiya. Marami sa atin ang may dinadalang sikretong sugat na nagpaparamdam sa atin na tayo ay hindi karapat-dapat. Marami sa atin na walang tinig na pagdurusa. Naakala lang natin normal ang buhay natin. Pero pinagdurusahan natin. Alam niyo, may example natin. Nung nanood po ako nung inaaral ko to, nag-search po ako. Yung parang mga nangyayari sa panahon natin ngayon, nagre-reflect po ito kung paano ka natrato nung bata ka. Katulad po ni Emma, yung anak po ni Kuya Kim. Kung paano siya trinato nung bata siya ng kanyang yaya. Minaltrato siya. Kaya nag-reflect sa kanya noon, yung lumaki siya. Naging parang independent siya. Akala niya normal lang lahat. 3 to 4, nanonood siya ng mga porn. Tinuturuan siya ng yaya niya kung paano nabubuo, kung paano nag-aarang mag-asawa. Kaya naging normal sa kanya yung mga minamaltrato siya, sinasaktan siya. Kinukulong siya. Nung pinanood ko to, at nung pinatingnan na siya sa psychiatrist, nasabi ng doktor, si Emma ay dumanas ng matinding trauma nung bata siya. At doon lang nila nalaman kung paano siya minaltrato sa kamay ng ibang tao. Kaya, dinanas niya yung mga ganun, nagkaroon siya ng sakit sa ulo. Nagkaroon siya ng bipolar. Isang linggo na nakasaya siya, sobrang saya. Isang linggo naman na malungkot siya, na halos gusto niya magpakamatay. Actually, hindi naman yun yung unang pagkakataon na tinanghali magpakamatay. Madalas na ginagawa niya. Nagkaroon siya ng sakit, bipolar, kung tawagin. Kasi sinerge ko nga itong topic na to. Sakit ng kaloob. Na hindi sinasabi ng bata na to sa kanyang mga magulang. Kaya nakuha niya, nakitili ng kanyang buhay. Ibig sabihin, walang tinig na pagdurusa. Kinikimkim. Hindi ko alam kung anong naging sitwasyon ng mga buhay natin, mga kabataan natin. Sa tagal ng panahon, baka binaltrato ka ng magulang mo. Baka mayroong minolest siya. Baka may binubuli. Baka pinahinto ng magulang o mag-aral dahil sa dala ng kahirapan. Baka hindi natrato ng maganda ng pamilya. Sinasaktan, lumaki sa palo. Actually, meron kami naka-encounter na ganyan. 2 tao. Sinabihan namin siya na huwag mong pinapalo anak mo, huwag mong pinapaya. Kami nga eh. Bata kami. Mas bata pa kami dyan. Dinanas namin yun, pero
sagot. Ibig sabihin, yung ginawa sa kanya ng magulang niya, nagre-reflect sa kanya. Kaya ngayon, binibigay niya ngayon yun sa anak niya. Kung paano siya na-disiplina ng bata, ganun din ang ginagawa niya sa anak niya. Na hindi niya alam, emotion, andito yung sakit, nakatanim yung lahat ng ginawa ng parent niya sa kanya. Ginugulpi niya anak niya. Pinapaya, nakatanim lahat dito. Kaya nung nagkapamilya yung anak niya, ganun din ang ginawa niya sa anak niya. Pinapalo niya, pinagsasalita niya ng hindi maganda. Kaya ngayon na nangyayari, yung bata may tanim na galit sa magulang. Pinapasa niya ngayon sa generation niya. Napakahirap nung gano'n ano. Sobrang hirap. Tapos meron pang isa. Hindi niya naranasan ang maalwang buhay dahil mahirap lang sila. Nakausap namin to. Reality po ito. Yung tao na to na sineshare ko sa inyo. Sinasabi ko siya sa inyo, hindi para ikwento ko siya sa inyo o pag-usapan natin. Sineshare ko siya sa inyo bilang halimbawa ng isang nakaranas ng mga ganitong sakit ng bata sila, ng kalooban. Dumanas sila ng hirap, namasukan siya na maaga nakatulong para maranasan niya yung mga bagay na hindi niya naranasan nung nasa poder ako ng magulang niya. Nung nasa poder siya ng magulang niya. Nakatulong siya para mabili niya yung mga gusto niya. Hanggang sa naging katulong siya pero nagnanakaw siya. Karoon siya ng inggit sa ibang tao. Kaya wala akong trabaho na tinagalan niya kasi nagnanakaw siya. At nung nagkapamilya na siya, puro naman siya utang. Bakit? Kasi yung mga bagay na hindi binili sa kanya ng magulang niya, binibili niya ngayon sa anak niya. Nakita niyo po yung naging resulta. Para maibigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko dahil hindi ko naranasan to nung nasa poder ako ng magulang ko. Mangungutang ako para i-provide ko ang pangangailangan ng aking mga anak. Na mali. Alam natin mali. Kasi nga, may pinagdadaanan siya sa loob na until now, hindi na isusuko sa ating Panginoon. Hindi ko maling. Kaya nga sabi dito, walang tinig na pagdurusa. Pagdurusa po yun, sakit po yun, na hindi nila kayang masabi. Na dinadanas nila yung sakit na yun, hanggang ngayon nakatanda na sila. Kaya ako ganito magulang ko, pinasok akong katulong para sa mga pamilya, para sa mga kapatid ko, para makapagtapos. Sa atin noon, okay lang, sige, okay lang. Pero akala mo okay lang, pero hindi pala. Meron nagtanim na sakit dito sa puso mo. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pinahinto ako. Ang sakit ng topic na ito. Kaya itong babae na to, makikita ninyo kung ano yung ginawa niyang hakbang para gumaling siya sa 12 taon na pagdurusa niya sa kanyang sakit. Sabi doon, ang matindi niyang pananampalataya, hindi siya nagtanong, hindi siya nagdasal ng malakas. Ang sinabi lang niya sa kanyang sarili, kung mahawakan ko man lamang ang laylayan damit ng Panginoon, ano daw po? Gagaling na ako. Nakita niyo yung pananampalataya ng babae. Laylayan lang ang hiningi niya sa Panginoon ng oras na yun. Napaka-komplikadong ng desisyon na ginawa ng babae na to. Kasi tinuturing siyang marumi. Pero pinili niya na makipagsapalaran na lumabas si isolate room na kinalalagyan niya na pwede siyang patayin ng mga sundalo ng Panginoon noong time na yun. Pwede siyang saktan, pwede siyang patayin. Pero pinili niya na manampalataya sa Panginoon, dumaan siya sa likod. At sinabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, nagagaling na ako. Ganun kakomplikado yung ginawa niya. Na maaari siyang mamatay pero hindi niya tinignan yun.
Sa nabasa ko pa nga ang babae, gumapang lang siya para makarating sa likuran ng Panginoon para maabot niya. Hantay niyo po yun, yung ginawa ng babae. Komplikado. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Nanampalataya siya. Nagagaling ako. Hindi siya sumigaw. Hindi niya pinagsigawan na Panginoon, pagalangin, pagaligin niyo ako. Hindi. Nandito yung desire niya yun noon pa. Ang gusto lang ng Panginoon, manampalataya tayo. Matinding pananampalataya na katulad ng ginawa ng babae. Umaksyon tayo na may tunay na pagsisisi. Umaksyon tayo na may tunay na kagustuhan, na gusto ko nang gumaling. Pero kung wala tayong gagawin hakbang para gumaling, hindi tayo gagaling. Tularan natin ang babae na to na gumawa siya ng komplikadong bagay para siya'y gumaling. Sa 12 sakit na dinaranas niya. Gumawa siya ng hakbang. Kahit alam niya, ng oras na yung pwede akong mamatay. Pwede akong saktan ng mga tao dahil tinuturing akong marumi. Walang kwenta. Diba? So sa buhay natin, ganun ang gawin natin. Gumawa tayo ng hakbang para tayo'y gumaling. Hindi natin po pwede na habang panahon mong papasanin, yung sakit na yan na meron ka sa puso mo, hindi mo pa pwedeng sabing Kristiyano ako, pero hanggang ngayon hindi ako magaling sa sakit ko. Amen po ba? Ito ang pananampalatayang kumikilos, sumusuong sa gitna ng maraming tao. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot na harapin niya yung kamatayan niya. Matinding pananampalataya. Yun ang gusto na makita sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Ate Rona, sa dami ng tao doon, bakit yung isa na yun lang ang naramdaman niya na tunay ang pananampalataya? Sa dami ng tao doon na humahawak sa ating Panginoon, pero yun lang ang pumukaw ng kanyang atensyon. Yung babaeng inaagasan. Doon lang niya naramdaman yung tunay na pananampalataya na hindi niya nararamdaman sa libu-libong taong nakapaligid sa kanya, na humingi ng kagalingan, humingi ng pagpapala, pero hindi niya naramdaman ang tunay na pananampalataya sa dami ng tao na nakapaikot sa kanya. Doon lang sa babae na yun. Bakit niya naramdaman? Di ba nga may lumabas sa kapangyarihan sa kanya? Maaari naman that time, hindi na niya yung pagsigawan pa o ipagtanong, sino yung umawak sa akin? Maaari nga din ang tanong ng Panginoon yun eh. Pero nung time na yun, nagtanong ang Panginoon, sino ang humawak sa akin? Bakit sa tingin niyo, bakit tinanong ng Panginoon? Dahil nung oras din yun, kaya niya tinanong kung sino ang humawak sa kanya. Dahil yung oras din yun, ang lahat ng nawala sa babae, prinsipyo, identidad, pamilya, kaibigan, nung oras na yun, lahat ibinalik ng Panginoon. Narinig ng buong bayan na pinagaling ka ng iyong pananampalataya, hindi dahil hinawakan mo ang damit ko, kundi pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun ang gustong marinig ng Panginoon, marinig ng buong tao na itong babae na to ay malaya na kailangan niya na siyang tanggapin bilang isang tao na dumanas sa 12 taong sakit. Pero pinalaya ko na siya, pinagaling ko na siya, at bahagi na siya ng pamilya natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng paraan para ibalik sa babae na yun yung prinsipyo, yung dignidad na
nawala dahil 12 taon siyang nawala. Nawala ng kaibigan. Kaya niya pinagsigawan, pinagtanong. Dahil gusto niya malaman ng mga tao doon na magaling na to. Na hindi niyo na kailangan pakiwasan, hindi niyo pa kailangan ituring marumi dahil magaling na itong anak ko na to. Sa buhay natin, ganun din sana tayo. Gumawa tayo ng matinding aksyon para gumaling tayo sa sakit na hindi nakikita ng mga tao o ng sarili nating pamilya. Maaaring sabihin natin, pinatawad ko siya. Pero hindi. Andito ang sakit sa puso. So sabi doon, nakita ni Jesus hindi lang ang babae, kundi ang kanyang pananampalataya. Sinabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya sa verse 22. Ang panloob na kagalingan ay dumadaloy sa pamamagitan ng personal na paghawak kay Jesus. Nakita niyo po? Personal na paghawak. Ano man ang tindi at tagal ng sakit, ang pananampalataya ang tulay na nag-uugnay sa ating sugat at sa kapangyarihan ni Kristo. Amen po. Ang susi ng ating kagalingan, ang ating Panginoong Yesus. Surrender! Hilingin natin, katulad ng ginawa ni Haring David. Humiling siya sa Panginoon ng kagalingan. Kaya minsan, nararanasan natin, Lord, bakit parang hindi kita nararamdaman? Lord, bakit hindi kita nararanasan? Lord, bakit parang hindi mo sinasagot yung lahat ng prayers ko? Kasi nga baka nandito pa, na nagiging hadlang para sa mga panalangin natin, na meron tayong tinatago na sakit. Kapatid, ano man yan? Kung dumanas ka ng minaltrato ka ng sarili mong pamilya, patawarin mo siya. Kung sa'yo naging okay lang yun dahil nagsakripisyo tayo. Pero kahit na sabihin mo na nagsakripisyo ka at okay lang sa'yo yun, dito yun, meron pa rin yun dito sa puso na sakit. Kasi nakita mo yung bunga ng pagsasakripisyo mo. Ikaw mismo ang naging bunga dahil nakita mo, hindi naging maayos ang pamilya ko. Siguro, pumapasok sa isip natin, kung nagtapos ako ng pag-aaral, hindi ganito yung buhay namin. Di ba? Ganun yung kaaway. Sasaksakan ka niya ng sasaksakan hanggang sa lumalim yung sakit na yun sa puso mo. Minamaltrato ako ng magulang ko noon eh. Nakaranas ako ng binaboy ako ng sarili kong ama. Nakaranas ako na pinasok agad ako ng katulong. 12 anyos pa lang ako, nakakatulong na ako. Nagpapasa na ako ng mga kahoy, pinag-uuling ako. Diba? Sasabihin natin, okay lang yun tayo. Pero sa deep inside, masakit. Kasi ikaw nagbunga nun. Nagre-reflect sa'yo lahat. Natatanda ko noon, di bali ng paluin ako. Huwag lang ako pagsasalitaan ng masakit. Kasi tumutusok dito yung malalim. Hindi nakakalimutan. Kaya siguro nung topic na to, binigay niya sa akin. Para mahilda ko. Amen po. Kaya siguro yung topic na to, ibinigay niya sa akin. Dahil hanggang ngayon, lahat tayo dito may sakit sa kalooban. Amen po. Ang gusto lang ng Panginoon, aminin natin. Katulad ng David, inamin niya. Humingi tayo ng tawad. Patawarin natin para mabuhay tayo na maayos. Mabuhay tayo ng mapayapa, na wala tayong iniintinding bigat. Para ang pagkilos ng ating Panginoon ay mga gawa
magpatawad sa Panginoon. Kahit na sabihin mo, hindi mo kasalanan, pero nagtanim ka ng galit na maaaring mag-reflect sa iyong pagkatao. Makita nyo, sasabihin nyo pinatawad. Pero kapag yung merong pagkakataon na yung topic is ganito, akala mo ikaw yun. Naakala mo ginagawan ka ng masama. Kasi yun yung isip mo. Nagre-reflect sa'yo yung pagkatao mo. Yung ginawa sa'yo. Nasasaktan ka agad, nagkakaroon ka agad ng guilt. Naakala mo ikaw yun. Kasi yun yung naranasan ng bata ka. Actually, doktor ang nagsabi nito. Nakinig ako sa doktor na psychiatrist. Kung meron tayong mga ganitong sitwasyon, hindi pala masama na kahit pa paano, kung nakaranas tayo ng mga ganitong sakit, pwede tayo magpatingin sa psychiatrist. Hindi lahat na nagpapatingin sa psychiatrist ay baliw. Gusto lang natin na gumaling tayo sa nakaraan natin. Bahagi sila doon yung mga doctors. Nakatulad ni Eman. Sa sakit na yun, hindi siya nakawala. Hindi siya nakatakas. Anong ginawa niya? Pinatay niya yung sarili niya. Amen po. So sabi po sa pangatlong puntos na ating pag-uusapan, sa unang Pedro 5:7, sabi po sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Nakita niyo po yung sinabi? Ipagkatiwala daw po natin sa ating Panginoon ang ating mga suliranin. At hayaan natin siyang kumilos. Wala naman po kasi tayong magagawa eh. Kung sasarilinin natin yung sakit na yan, yung mga nararanasan natin na yan, kalungkutan, problema, pinansyal, sakit. Pero kung hihingi tayo at lalapit sa Panginoon, ng totoong paglapit na may pananampalataya, walang imposible sa ating Panginoon. Tutulungan niya tayo. Sabi dito, ito ay praktikal na tagubilin sa mga mananampalatayang dumadaan sa pagsubok at pag-uusig. Sabi doon, ang talata ay nagsasabing ibigay ninyo ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat sila ay nagmamalasakit sa inyo. Ang salitang ibigay ay parang pagtitiwala sa isang mabigat na bagahe. Nakita niyo po sa aeroplano, pag pumasok tayo sa aeroplano at yung mga bagahe natin, inilagay na natin sa umiikot na gano'n, wala na tayong intindihin. Sila na bahala doon. Ganun ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Ibigay niyo sa akin lahat, ipagkatiwala niyo sa akin lahat, ang lahat ng mga pasanin ninyo, ang lahat ng mga karamdaman ninyo, ang lahat ng mga gumugulo sa isip ninyo, ako na ang bahala. Amen po? Kasi tayo, wala tayong magagawa. Lulungkot lang tayo, hihina lang tayo, papangit lang tayo, malolosyang lang po tayo, kakaintindi sa mga problema. Pero kung isusurrender po natin ito sa ating Panginoon, magtatagumpay po tayo, tutulungan niya po tayo. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ang gusto lang niya, tularan natin ang babae na inaagasan. Gumawa siya ng matinding aksyon para mapansin siya ng Panginoon, para makita siya ng Panginoon. Sabi doon, ang kabalisahan o anxieties, worries, ay ang mga pasanin na napaparumi at nagpapabigat sa ating panloob. Sa letter B, ang dahilan, because He cared. Bakit natin ito gagawin? Dahil siya'y nagmamalasakit sa inyo, sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Ang ating Diyos ay hindi bingi o walang malasakit. Kilala niya ang ating pangalan at ang ating mga pasanin o pasakit. Alam niya po yan. Alam na ng Panginoon yung mga pasanin natin, yung mga suliranin natin. Alam na ni Lord yan. Hindi man
ito binabanggit. Alam na ni Lord yan. Ang gusto lang niya, katulad ni Haring David, may pag-amin tayo, may pag-surrender tayo. Hindi, alam niyo po, daw po palang hindi pag-surrender sa ating Panginoon, pagmamataas po yun. Na parang sinasabi mo, Lord, kaya ko to. Tatapusin ko yung problema ko na hindi ka kasama. Na ginawa ni Haring David. Kaya pinarusahan siya ng Panginoon. Pero si Haring David, pumili siya ng malalakas, na magdirigma, na hindi na siya humingi ng payo sa ating Panginoon. Sa sariling tulong na lang yung lakas siya pumili. Pumili siya. Hindi niya sinanggun yung Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Nagmamalaki ka? Pinagmamalakihan mo ang Panginoon na kaya mo makipagdigma na hindi siya kasama. Ganon din tayo sa buhay natin. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Huwag natin sasarilihin yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan. Wala ka ngayon, ilapit mo sa Panginoon. Pero hindi sinabi ng Panginoon maging tamad ka. Kumilos ka rin. Pero ang ibang pray mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na makita ng magandang hanap buhay, magandang tao na pwede naming lapitan. Diba? O bigyan niyo po ako ng nararapat na trabaho para sa amin. Huwag natin siyang pangunahan, huwag natin siyang turuan. Dahil ito'y pagmamalaki sa Kanya. Sabi po doon, nagmamalaki siya sa atin, hindi tayo nag-iisa. Ang ating Diyos ay hindi bingi, walang malasakit. Kilala niya ang pangalan at ang ating mga pasakit. At sa letter C, ang bunga. Ang pagbibigay ng pasalin ay nagdudulot ng kapahingahan at kapayapaan sa ating mga puso. Ito, makikita niyo po, kapag na-surrender po natin sa ating Panginoon, ang lahat na meron tayong kabigatan, ano po yung nararanasan natin? Di ba ang gaang ng feeling? Yun nga lang lagi natin sinasabi na, okay lang yan, iiyak mo yan. Walang imposible sa Panginoon, iiyak mo yan, gagaang ang pakiramdam mo. Totoo naman na nakakagaang ang pag-iyak. Pero puro na lang ang pag-iyak, pero yung sakit nandito pa rin. Hanggat hindi mo kinokonfess sa Panginoon, hindi gagaang yan. Hindi mawawala yan. Amen po. So sabi doon, ang paggaling ay hindi nangangahulugang wala ng problema, kundi mayroon ng kapayapaan sa gitna ng problema. Daranas tayo ng pagsubok. Actually, walang Kristiyano hindi dumaranas ng pagsubok. Lahat kami rito dumaranas ng pagsubok. Pero nagiging magaan. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo na meron pong Panginoong Diyos na tutulong sa atin. Amen po? Nagiging magaan at pinagagaan niya kasi nagtitiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabi po doon, yun po ang panloob ng kagalingan. Ang pagaling ay hindi nangangahulugang wala ng problema, kundi mayroon ng kapayapaan sa gitna ng problema. Araw-araw, ibigay ang takot sa kinabukasan, ang panglabas sa trabaho o ang bigat sa pamilya. Sa Kanya, wag natin itong kunin, ibigay natin lahat ito sa Kanya. Wag natin pasanin. Ipaubayan natin. Sa conclusion po, ang panloob na kagalingan ay hindi instant. Amen? Totoo naman. Pero, hindi naman sinasabing porket hindi instant, sobrang tagal. Baka tumanda ka na, nandiyan pa rin yun. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan, turuan din natin ang sarili natin na huwag maging mataas. Turuan din natin ang ating mga sarili na magpakababa sa paanan ng ating Panginoon. At hayaan natin na siya'y mag-heal, totally heal sa atin. Dahil wala namang tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon. Sabi po doon, ito ay isang proseso na may 3 hakbang. Sulat niyo po yan. Sulat niyo po. Una, sabi po ito, yung 3 hakbang na pwede natin gawin. Pagsisisi. Linisin natin ang pundasyon. Yung pinagmulan ng sakit na
topic na ibinigay sa akin ni Pastor Archie is yung ama-ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So yun yung topic ko. Pero nung malapit na ako magturo, wala pa akong lesson. Kahit anong basa ko, sa lesson ko na ibinigay sa akin, hindi ko siya maunawaan. Hindi ko siya maintindihan. Tapos umiiyak ako ng iyak kasi malapit na ako magturo. Wala pa akong lesson, ako yung unang magtuturo. Ginawa ko nung, umiyak ako ng umiyak. Tapos pinag-pray ako ni Pastor Archie na baka until now, meron kang bigat sa puso mo na kailangan mo ng patawarin. Pinaisip niya sa akin yung mga nakaraan ko, yung lahat na nakasakit sa akin. Pinaisip niya. Akala ko okay na ako kasi araw-araw ko na siya kasama, araw-araw ko siya kinakausap. Hindi pa pala. Meron pala siyang itinanim sa akin ng mabigat sa puso ko na hindi ko siya napapatawad pa. Pero nung pinag-pray ako ni Pastor Archie, yun, nagpasok sa akin lahat, nag-feedback. Sabi doon, kailangan natin tuklasin yung pundasyon. Linisin. Alamin natin saan nanggagaling yun. Yung karakter ko na to, alamin natin. Kailangan natin linisin yung pundasyon na yun. Nung natuklasan ko yun, umikot ako dito sa prayer place ni Pastor Archie. Yung place niya dito. Alam niyo po ba, lahat ng message ng Panginoon ibinigay niya sa akin. Ang dami. Kaya pagbalik ko dito sa church, sinulat ko po yun para hindi ko makalimutan. Nakita niyo yung pagkilos ng Panginoon. Ang gusto lang talaga niya, surrender. Hingi mo ng tawad. Kasi parang nagmamalaki sa ating Panginoon. Kailangan natin isa-isahin. Bakit ako ganito, magagalitin ako? Bakit ako inggitera? Ano yung pinagmumulan ng pagiging inggitera ko? Bakit ako nananakit ng anak ko? Ano yung pinagmulan nito? Di po ba? Bakit ako mainitin ang ulo ko? Bakit mainitin ang ulo ko? Di ba? Pangalawa, sabi doon, pananampalataya. Hawakan si Jesus na may pag-asa sa Mateo 9. At ang pangatlo, pagtitiwala. Ipagkatiwala ang lahat ng ating balisa sa Kanya. Hayaan ninyong tapusin ni Jesus ang Kanyang gawain sa inyo. Ano man ang bigat na dala mo, may kasalanan, lumuhod ka at humingi ng tawad at malinis na puso sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa ni Haring David. May matagal ng sugat, lumapit ka sa Kanya na may pananampalataya. Nakatulad ng babae na inaagasan ng 12 taon. Lumapit siya na mayroong wagas na pananampalataya. Pangatlo, may balisa. Ilagay mo sa Kanya ang iyong pasanin at magpahinga. Amen po. Wala tayong magagawa kung wala ang pagsama ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sa umaga na to, I pray na hindi lang siya mensahe na dumaan sa ating mga tenga, kundi ito po yung nagpa-refresh sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Alam ko po yung iba dyan, kinausap ng ating Panginoon. Ipinaalala yung mga bagay na nakasakit sa Kanya. Na hanggang ngayon, bakit ako ganito? Bakit ako ganyan? Dahil pala dito. Na hanggang ngayon, hindi ko napapatawad. Hihingi lang natin ng tawad sa Panginoon na may pananampalataya. At makikita niyo po, ang Diyos mismo ang magtataas sa atin na katulad ng ginawa niya sa babaeng inaagasan. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Umawit tayo sa Panginoon sa umaga na ito. Hilingin natin na paghilumin niya ang lahat na meron tayo sa ating mga pusong sakit na dinanas natin simula nung bata tayo. Kung paano tayo natrato, kung paano kami minahal, kung paano kami nabully, kung paano kami hindi tinrato ng mundo ng tama, kung paano na nakaranas kami ng paghihirap dahil sa kapabayaan.
pananakit na hanggang ngayon nagpapadusa sa amin. Kaya nagdigit ka dito karakter namin dahil hanggang ngayon hindi kami gumagaling. Lord, sa umaga na to, sinusuko namin sa inyo ang lahat ng sakit na dinala sa amin ng pagkabata, Panginoon. Na kaya kami ganito nagre-reflect yung sakit na yun, Panginoon. Lord, sa oras na ito, ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Turuan niyo kami na maging malalim ng pananampalataya na katulad ng ginawa ng babae. Para gumaling na rin po kami, Lord, sa pinagdaraanan namin na ito. Gusto namin itong isuko sa iyo, Panginoon. Dahil itong sakit na ito ay nagpapababa sa aming confidence. Namihina kami dahil sa sakit na to. Nawawalan kami ng pag-asa dahil sa sakit na to na nandito sa aming loob. Lord, pagalingin niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa amin ngayong umaga na to, Panginoon. Yakapin niyo po kami, Lord. Ipadaman niyo po sa amin yung kapatawaran. At muli niyo po kaming ibangon sa mga nakaraan namin na naging multo sa amin, O God, na pag naaalala namin hanggang ngayon, nasasaktan kami. Lord, ikaw ang gumawa, Panginoon, ng paghilom sa aming mga sakit dahil wala kaming magagawa. Kung hindi niyo po kaming magagalingin, Panginoon, kaya sa iyo namin ito itinataas, O God. Ang lahat ng mga kapatid namin na narito na mayroong mga dalang sakit, physical, emotion, sa inner, Panginoon. Hipuin niyo po sila sa umaga na to. Holy Spirit, ikaw ang kumilos. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan.
Lord, nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong mga anak sa umaga na to. Hallelujah. Kaya Lord, sa iyo na namin itinataas ang aming mga kagalingan ng Panginoon na nagpapalungkot sa amin, na nagpapaalala sa amin para hindi kami makapagpatuloy ng tama sa iyo, Panginoon, na merong pag-aalinlangan, na merong sakit sa kalooban. Sa iyo na namin itinataas, Panginoon, ang lahat, O God, dahil wala kaming magagawa. At inaamin namin, Panginoon, na kami ay nagkasala. Lord, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay kagalingan sa amin. Salamat, Ama. In Jesus' name, Amen. Magsipo na po tayo lang. Pagkakot na po tayo sa gawain ng pagbibigay, tayo po yung nagpapanalangin. Panginoon, Diyos na magpagilay sa lahat. Panginoon, salamat po sa pagkakataon. Makapagbibigay kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maganda po na ikagalangan. Gaya nga po, Panginoon, nasabi mo sa ikalawang Korinto siya, verse 7, na magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Panginoon, pagpalain niyo po ang magbibigay at yun din naman ang hindi makapagbibigay. Na sa tamang panahon ay makapagbigay rin sila. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming handog para sa inyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Gotta be
Praise God, hallelujah! Maaari na po ba tayo magsasayo lahat para po sa pagtatapos ng ating gawain? Isa nga po malakas na palakpakan para po sa ating Panginoon. Handa na po ba tayo magburi lahat? Lahat po ay sasayaw, ha? Amen! Praise the Panginoon! Lahat ay magdidiwang sa inyo. Lahat ng iyong kailangan ay tuyo mo.
God! Na-bless po ba tayong lahat? Ako po ulit. Joke lang. Meron lang po tayong mga ilang announcement. Ganun pa rin po yung linggo-linggo natin na naririnig niyo po na pinapayag namin dito. Yung prayer meeting, every Thursday po ito ginaganap. At ang ating midweek service na ginaganap po natin ito ng